Kilalang personalidad na konektado kay ex-kapamilya nag-resign na. Tingnan ang mga detalye. Sa pahayag ni Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil noong Huwebes ng gabi, kinumpirma ng palasyo na nagbitiw si Paul Soriano sa kanyang tungkulin bilang Presidential Advisor for Creative Communications noong November 10 ngayong taon. Aniya, Presidential Advisor Paul Soriano took a well-deserved break to spend time with his family and newborn daughter. He has since submitted his resignation to prioritize his personal commitments. Sa kasalukuyan, wala pang kapalit si Paul sa kanyang posisyon. Nung nakaraang deliberation ng Senado para sa budget ng Office of the President, nabanggit ang tungkol kay Paul. Ayon sa ulat ng GMA News Online, nagtanong si Senator Coco Pimentel III tungkol sa isang ad na nagpapakita ng isang Pinay nurse na nag-administer ng unang COVID vaccine sa UK sa isang London bus. Ang mga katagang "We give the world our best" at the Philippines ay nabanggit din. Si Senator Sani Angara na ang budget sponsor ang sumagot na hindi niya ma-identify kung sino ang nasa likod ng nasabing ad dahil hindi raw ito galing sa Malacanang. Damanggit din ang lumabas ng ad noong panahon ni Paul bilang Presidential Advisor kaya tila balaksa ng tanongin tungkol dito si Paul Soriano. Sa pagbanggit ni Angara, naipahayag niyang wala na si Paul bilang Presidential Advisor. Noong October 17, 2022, si Paul nanumpa bilang Presidential Advisor for Creative Communications kasama si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Si Paul at ang kanyang asawa, si Tony Gonzaga, ay malapit na kalyado ng Marcos Jr. sa kanilang kampanya at partido na Uniteam noong eleksyong May 2022. Ang Presidente at ang kanyang asawang si First Lady Lisa Araneta Marcos ay naging ninong at ninang sa kasal ng dalawa kung saan si Paul ay kamag-anak ng asawang si Lisa Araneta. Si Paul ang naging direktor ng mga malalaking events ng kampanya ng Uniteam pati ng inauguration ni President Bongbong Marcos at sa kauna-unang State of the Nation Address o SONA nito. Noong July 26 ngayong taon, iniulat nang nag-file ng leave of absence si Paul bago ang SONA 2023 dahil sa personal reasons. Sinabi rin noon ni Garafil na hindi tiyak kung kailan babalik si Paul sa trabaho. Samantala sa ibang balita naman, masaya si Beauty Gonzales sa nagaganap ng mga collaboration projects ng ABS-CBN at GMA7 at given a chance umano, open din naman siya gumawa ng collab projects sa dalawang giant companies. Aniya ay wala naman siyang tulay na nasunog sa umalis siya sa kapamilya para lumipat sa kapuso. Aniya, I've left in a very fine way naman. Inamin din ng aktres na nabura ang plano niya noon na tumigil after 5 years sa showbiz. Matatanda ang last year ay sinabi ni Beauty na binibigyan na lang niya ang sarili niya ng 5 years sa showbiz at pagkatapos ay magre-retiro na siya. Pero na-realize raw niya na ang pagrati talagang nagbibigay ng happiness sa kanya aside from her family at sabi niya, isa pa raw sa mga nagpa-realize sa kanya na hindi siya dapat tumigil ay ang kanyang mister na si Norman Crisologo. Sa ngayon ay kabi-kabila pa rin ang proyekto ni Beauty Gonzales. Bukod sa Stolen Life, may Metro Manila Film Festival 2023 movie rin siya at may isa pang film with Sid Lucero. Anong yung komento kaugnay dito? Shoutout tayo na Ivory May Sarmino, kay Maricelita Guanco at kay Maris Del Mar. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang bcgram.net para sa mga latest happenings.